Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Dual citizenship. Ano nga ba ang dual citizenship? Ang dual citizenship ay ang pagkakaroon ng isang tao ng dalawang nasyonalidad sa parehong panahon. Ibig sabihin, kinikilala siya bilang mamamayan ng dalawang bansa at may karapatan at obligasyon siya sa parehong ito. Halimbawa, kung ang isang bata ay pinanganak na may Japanese parent at Filipino parent, posible na siya ay maging parehong Japanese citizen at Filipino citizen. Ayon sa Ministry of Justice Japan, ang Japan ay sumusunod sa Single Nationality Principle, kung saan mas pinapaboran nila ang pagkakaroon ng iisang citizenship lamang. Subalit, mayroong exception dito. Pinapayagan ng Japan ang dual citizenship para sa mga bata, lalo na kung ito ay nakuha nila by birth. Kaya kung ang isang bata ay ipinanganak na may Japanese at Filipino parents, automatic siyang nagiging dual citizenship. Pero mahalagang tandaan na hindi ito permanente. Pagdating ng bata sa edad na 22 years old, kailangan niyang pumili ng isang citizenship lamang. Ito ay tinatawag na nationality choice. Kung pipiliin niya ang Japanese citizenship, inaasahan na isusuko niya ang kanyang ibang citizenship. Ngayon naman, pag-usapan natin ang batas sa Pilipinas. Sa ilalim ng Republic Act No. 9225, ang Pilipinas ay mas open at flexible. Pinapayagan nito ang isang tao na manatiling Pilipino kahit siya ay may ibang citizenship. Hindi tulad sa Japan, walang requirement sa Pilipinas na pumili lamang ng isang nationality. Ngayon, punta naman tayo sa practical use ng dual passport. Para sa isang dual citizen, pwede siyang magkaroon ng Japanese passport at Philippine passport. Sa travel, kapag pupunta sa Japan, gamitin ang Japanese passport para walang visa. Kapag pupunta sa Pilipinas, gamitin ang Philippine passport para makapasok bilang Pilipino at walang limit sa stay. Pwede niyang dalhin ang parehong passport pero dapat tama ang paggamit nito depende sa bansa. Ano naman ang mga benepisyo ng dual citizenship? Una, mas maraming oportunidad. Pwede siyang manirahan, mag-aral, at magtrabaho sa dalawang bansa. Pangalawa, mas madaling paglalakbay. Hindi na kailangan ng visa sa sariling bansa. Kaya mas mabilis at mas convenient ang travel. Pangatlo, benepisyo sa negosyo at ari-arian. Halimbawa sa Pilipinas, ang isang Filipino citizen ay may karapatan magmay-ari ng lupa at magnegosyo ng mas madali kumpara sa isang foreigner. Pang-apat, access sa social services. Maaaring makinabang sa education, healthcare, at iba pang serbisyo ng parehong bansa. Ngunit, bukod sa benepisyo, mayroon ding mga limitasyon at hamon. Una, sa Japan, may obligasyon na pumili ng citizenship pagdating ng 22 years old. Pangalawa, may legal responsibilities sa parehong bansa, tulad ng pagsunod sa batas at regulasyon. Pangatlo, kailangan ng maayos na documentation, tulad ng birth registration at passport, upang maiwasan ang problema sa immigration at legal matters. At pang-apat, may posibilidad ng identity or cultural challenges, lalo na sa paglaki ng bata sa dalawang magkaibang kultura.
Sa kabuuan, ang dual citizenship sa Japan ay isang temporary status para sa mga bata, habang ang Pilipinas ay nagbibigay ng mas permanenteng oportunidad para dito. Bilang pagtatapos, mahalaga para sa mga magulang na ayusin ang birth registration ng kanilang anak sa parehong bansa. Siguraduhin ang kompletong dokumento at paghandaan ang magiging desisyon ng bata bago siya umabot sa edad na 22. Dahil ang dual citizenship ay hindi lamang isang pribilyeho, kundi isang responsibilidad na may kasamang tamang kaalaman at pagpaplano. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat